Okay, unang gagawin is open nyo yung Visual Studio Code Visual Studio Community nyo. Ito Visual Studio Community. Then tayo sa create a new project. Pag nasa create new project na kayo, search nyo si Windows, and ang i-click nyo dyan is ito, Windows Forms App .NET Framework. Dapat may nakalagay na C#, Windows, and Desktop. Then next, click nyo lang, tas next, tas lagay nyo dito kung anong gusto nyong name ang ilagay. Lalagay ko dito user authentication. Create natin yan. Okay, may makikita kayo dito form 1. Tapos kung bago lang yung Visual Studio Community nyo, walang nakalabas na toolbox dito, kaya pipindutin nyo si view, then toolbox. Okay na to. Dito kayo pipili sa all Windows form. Tapos syempre una natin gagawin is babaguhin natin tong form natin. Gagawin natin tong, punta kayo sa back color dito. Okay, sa back color, ang gagawin natin dyan is gagawin natin white para yung mismong background nung form natin is maging white. Then ang gusto kong ilagay sa fourth color ko, yung pinakaharap ng background natin, okay, is gray. Parang mas maangas pag gray. Ito medyo grayish banda. Okay, ganyan. Up workspace na lang yung pinili ko para din ako mahirapan. Then ang ilalagay ko dito is ito, Nirmula UI. Para lang sa fonts. Okay, size 10. Then babagay natin yung size siguro kahit gantong size na lang. Yan, ganyan. Ini-scroll ko lang siya dyan para maging ganyan na lang yung size nya. Then ang hanapin natin dito, eto, ayan, copy nyo na lang to, tong size na to. Ang hanapin natin dito is itong start position. Ang gagawin ko dyan is center screen, para kapag niran natin, automatic nasa center screen siya. Okay, gets nyo. Then after naman yan is yung form border style. Syempre user authentication, ang gusto kong gawin dyan is yung hindi nakikita tong ayoko yung i-maximize as X, gusto ko dun mismo sa code. Inanon natin siya. Okay, none. Ganito na siya. Pag niran natin siya, ganyan na lang yung lalabas. And ayun, punta na tayo sa toolbox. I-redesign na natin siya. Una natin gagawin is, halimbawa ito, gusto nyo ng logo, hanapin nyo lang si picture box. Okay, pag naka-picture box na kayo, click nyo lang, then select nyo si properties, at mapupunta kayo dito kay properties. Ang gusto kong gawin kay picture box is yung logo ko. Punta kayo kay background image and click nyo tong tatlong tuldok na to. Okay, tas i-import tayo dito. Okay, ang i-import natin dito is ito, logo natin. Okay, lagay ko lang siya dito stretch para makita yung ano niya. Okay, para makita yung pinaka image niya. So kung gusto nyo tanggalin yung border, nandito lang naman siya, hanapin nyo lang si border. Ito, border style, ay nakanon na pala. Okay, ito, yan, logo. Kahit anong picture yung ilagay nyo, logo yung makikita natin dyan. Kung anong logo gusto nyo, ay nilagay na natin dyan. Then ang next naman natin is label. Lalagyan natin ng label yung gagawin nating username. Okay, kiklik nyo lang ulit si label, isang click lang, punta kayo ulit kay properties. Gagawin naman natin kay label is
Papalitan natin yung text. Punta kayo kay text, papalitan natin siya. Gagawin natin siyang username. Okay na. Then after nyan, click nyo ulit si toolbox. Then ang hanapin nyo naman dyan is si text box. Okay. Drag and drop lang yung si C#. So pag pinunta nyo dito si toolbox, i-drag nyo lang, tas i-drop nyo. Ganun lang siya. So di-delete natin to. Ang gagawin naman natin kay pangalawa, kay text box, i-click nyo to, tapos check nyo si multiline. Then ang gagawin nyo dito is inanan natin to, or mas maganda naka fix 3D. Ayan. Then ang gagawin naman natin dito is lalagyan natin siya ng name. Okay, lagay natin dito is txt username. Yan. Nilagyan natin siya ng name. Pag sa code, variable ang tawag natin sa kanya. Pero pag sa UI interface, name lang. Okay. Wala na tayong nalimutan. Okay, lakayan na lang natin siya dito. Pwede. Palitan natin siya ng font. MS Gothic. MS UI Gothic yung pinili ko. Then 16 yung size. Okay. Lakayan na lang natin. Then i-hold nyo si mouse, tas i-click nyo silang dalawa. Tas i-copy lang natin. Copy, then paste. Para sa password. Okay. Ang gagawin naman natin dito, palitan natin to ng text. Gagawin natin password. Tapos ito naman, si text box naman na pangalawa, lalagay naman natin sa kanya is txt password. Okay na. Then, ang pinaka last natin is button. Si button. Okay. Ang ilalagay naman natin sa kanya dito is gagawin natin siyang start, ay login. Login. So, paano natin siya paano natin malalaman kung nakalagin na tayo? So, i-click nyo lang si button. Ay, wala pala tayong exit. So, gagawa ulit tayo ng panibagong button. Okay. Ang lalagay naman natin sa kanya dito is exit. Sa text. Lalagay natin siya sa text. Kasi itong form natin na to, wala tayong X. Pag nira natin siya, walang X na magagana. So, ilagay tayo ng X dyan. Unahin na muna natin si X. Si exit. Unahin na muna natin lagyan ng code si exit. Si exit ay para mag-exit lang tayo kay application. So, double click lang natin or right click tapos view code. Mas maganda kung i-double click na lang natin. Then, ang i-code ko lang dito is application.exit. Para mag-exit siya pag ni-run natin siya. Okay, run natin. Then, pag pinindot ko sa exit, mag-exit application siya. Wala siyang nakalagay dito. Wala siyang nakalagay na X. So, ito lang yung magiging button natin. Then, ang gagawin naman natin dito is click nyo si button. Button 1. Or, lagay natin dito. Lagay natin sa text niya is start. Ay, login. Login. Okay. Double click nyo ulit siya. Then, sa code naman na to, code natin, if else. Gagamit tayo ng if else. Tapos tatawagin natin si textbox 1 at si textbox 2, which is yung txt username natin at yung txt password natin. Okay. If
Lagay natin dito, txt username dot text. Okay. Equal to, halimbawa lagay natin dito admin and txt password, lagay natin dito 123. So you can see, naka-fix na dito yung username at password natin. So ang gagawin naman natin dito, txt username dot text. Tas ang gagawin naman natin dito, ano yung pangalan lang nilagay natin dito? Ay, text box, nalimutan ko lagyan. Txt username, nalimutan ko lagyan ng variable c text box natin. Okay, tama naman to, name, txt password, then dito is txt username. Okay, and after nyan, nagana ka na, txt username. Okay, gumana na siya. If kailangan mag-add tayo, okay, kiklik natin to si user authentication. Ito, here yung nakikita nyo, right click natin siya, mag-add tayo ng another form. Add, click nyo si add tayo ng another form para pagka login natin, pumunta siya sa panibagong form. Okay, nalagyan na lang natin to ng label. Okay, tapos lagyan natin ng text, another form. Okay, lagyan natin sa gitna, then proceed na ulit tayo sa code natin. Nakagawa na tayo ng another form, that's why ang ilalagay natin, okay, double click nyo to, ang ilalagay natin, if txt username dot text is equal to admin and txt password dot text is equal to 123. Ang sabi daw dito is kailangan natin ilagay si admin at si 123 para tumama, para makapag-login successfully tayo. Okay, so lagay tayo dito ng t ng this.hide. Okay, para mag-hide yung form 1 natin, para to mag-hide pag nakalagin na tayo. Then tatawagin natin si form 2 para kapag tumama si admin at si 123, pupunta siya kay form 2. Okay, form 2 dot show, yun lang, then semicolon, at else naman kapag mali. Okay, lagay tayo else, then open bracket, at ang ilalagay natin dito is message box. Bakit si message box? Para kapag mali yung username at password nyo, ang mag-click sa kanya is, ang lalabas sa kanya is message box. Message box dot show, then parenthesis, then sa loob ng parenthesis mag double quote tayo kung anong gusto nyong ilagay. Diba, ito, incorrect username and password. Tas ang gusto kong ilagay sa taas niya is si tamang username niya, user admin tab, then password, pass 123, then message box button dot okay, tas message box icon dot error, para lumabas yung message box icon na nag-error ka. Halimbawa ito, tira natin siya, then tinype ko si 123 sa username at admin sa password, which is mali, kaya ang lalabas sa kanya is incorrect username and password. Ito yung icon, message box error icon, tapos sa taas niya is nakalagay yung tamang username at password, which is yung nilagay natin dito. Okay, okay lang natin, then
exit na ulit. Ayun lang.